mahilig dumura at umihi sa mga pampublikong lugar, naku po, bilang na ang inyong maliligayang araw sa bayan ng San Juan. Sa bisa kasi ng mas pinahigpit na ordinansa, may kaakibat na yang multa at pagkakakulong na aabot sa 30 araw. Live mula sa San Juan, si Dano Tingkungko, may paandar. Dano? 2013 na, Kara, no? Pero ang ilan sa mga pasaway tila hindi pa rin makamove on sa mga Jurassic na gawe, ika nga, no? Tulad ng pag-ihi, pagdura, minsan nga pagdumi pa sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada. Kaya naman dito sa San Juan hinihigpitan o muling hinihigpitan ng pagpapatupad sa isang ordinansa na tinatapatan ng kung hindi multa pagkakakulong ang sino mang mahuhuling umiihi, dumudura, sumusuka o dumudumi sa mga pampublikong lugar tulad ng mga kalsada. 3 taon na nakalilipas pero nandidiri pa rin si Judy Ann sa tuwing naaalala niya nang minsan aksidente siyang maduraan habang pauwi dito sa San Juan galing Quezon City. Siyempre nagulat ako siya nandiri. Hindi naman daw talaga nasa pole ang braso ni Judy Ann pero katakot-takot na hugas pa rin daw ang ginawa niya pag uwi. Natalsikan pero yak padiri. Saan natalsikan? Dito sa ganito. Ano naisip mo noon nung medyo natalsikan ang konti? Baka may kung anong sakit, ganun, baka mahawa ako. Ang bahay na ito naman sa J. Arellano Street, tapat ng mini park ng lungsod, agaw pansin dahil sa mga paskil na ito. Hindi isa o dalawa, 3 ang babalang tadtad sa bakod nito sa sino mang magtatangkang umihi. Paano ba naman kasi ang bahaging ito ng bakod nilumot na? Hindi ng ulan o baha, kundi ng ihi. Madalas kasi may umiihi dito sa amin, pag dumadaan dito umiihi. Kasi medyo ilang na lugar, kaya dito sila umiihi. Kaya lagyan namin ng bawal umiihi. Kasi minsan matigas na talaga ulo nila, kaya lagyan na lang kung 1982 pa nakatira rito si Namang Alfred. Pero nang dumami ang tao sa kanila, siya rin daw pagdami ng mga pasaway. Nung nilagyan namin, medyo nabawasan, wala na masyado. Kaya ano sinasabi nila? Wala naman, pasensya daw. Pasensya na pero nagawa na nila. Nagawa na nila. Hindi na pwede ibalik. 1999 pa may ordinansa ang lungsod ng San Juan na nagbabawal sa pagdura, pagsuka o paghihi sa kalsada. Noong October 2010, muling ipinasa ng Sangguniang Panlunsod ang Ordinance 28. Dito, mauhuling dumudura, dumudumi, sumusuka o umiihi sa kalsada, pagmumultahin ng 500 piso sa unang beses. Pero 30 araw na kulong na pag naulit pa. At kamakailan lang, mas hinihigpitan na raw ang pagpapatupad sa ordinansa. Kung tutusin, hindi na bago sa pandinig ng marami ang mga ganitong ordinansa. Sa datos ng GMA News Research, may mga katulad ding ordinansang nagbabawal sa pagdura, pag-ihi o pagdumi sa Quezon City, Marikina at Makati. At nitong Hulyo lang, inihain sa Kamara ni AVE Party List Representative Eulogio Magsaysay ang House Bill 299 o Anti-Spitting Act kung saan mas mabigat na multa at mas matagal na kulong ang hinihingi sa mga pasaway. Paliwanag ng DOH, bukod sa dugyot, maaari pang pagmula ng respiratory tract infections ang dura tulad ng tuberculosis at trangkaso. At kung may sakit na ang taong mahahawaan, maaari pang mauwi sa pneumonia. There might be some organisms na pwedeng sumama sa pag-spit. Because when you say spit, it could just be anywhere, di ba? And of course, when you spit, doesn't have to be like, tumama ba ito sa lupa kaagad? Ang mga tulad ni na Alfred at Judy Ann natutuwa man sa mga ganitong ordinansa at panukala, napapaisip din daw minsan. Kailangan pa ba ng batas para lang maidikdik sa kamalayan ng lahat ang simpleng pagrespeto sa kapwa? Nasa tao na talaga yon, kaya alam minsan matitigas nga ang ulo. Kara, hinggil nga sa bagay na yan, nabanggit sa atin ng Public Information Office ng Pamahalaang Panlunsod ng San Juan ang posibilidad na muling pag-aralan itong ordinansa na ito laban sa mga mahuhulihang umihi o dumura at dumi sa mga pampublikong lugar na higpitan pa o bigatan pa yung mga parusa tulad ng multa at kulong. Kara. Maraming salamat, Dano Tingkungko, sa iyong paandar.